Hey guys! Ngayong araw naman ay gagawa naman tayo ng tikoy na talaga namang bagay na bagay ihain ngayong paparating na New Year. Alam naman natin na isa ito sa hindi nawawala tuwing New Year. Dahil nga may paniniwala tayo na kapag kumain tayo ng malalagkit tuwing New Year ay mas nakakapagpatibay ng samahan ng pamilyang Pilipino. Next! Kaya naman para hindi ka na bumili ng tikoy ay tara, samahan mo na ako magluto. Para nga po sa paggawa ng tikoy ay gumamit po ako dyan ng 4 na cups ng water at nilagyan ko yan ng half cup na sugar. Pwede nyo namang i-skip na lang yung sugar kung ayaw nyo po na masyadong matamis. Dahil maglalagay pa naman po tayo dyan ng isang kind ng condensed milk. At ayan nga po, ibinuhos ko na po dito sa 2.5 cups ng glutinous flour yung ating condensed milk. So halu-haluin po ito. At kapag naihalo na yung condensed milk dito sa ating glutinous ay ibuhos naman gradually yung ating kinanaw kaninang tubig with sugar. Gradually lamang po ang paglalagay ng ating tubig para naman hindi tayo masyadong mahirapan sa paghahalo. Kailangan po ay mag-combine mabuti yung ating glutinous dito sa ating tubig na may asukal. So ayan, bali ito na po yung pinakanghuling buhos ko dito sa ating glutinous at akin po itong hahaluing mabuti at kailangan po talaga ay tunaw na tunaw po yung ating pinakang glutinous. At kapag nahalo na nga pong mabuti ay eto na yung aking paglulutuan. Bali pinahitan ko po yan ng konting oil at ibinuhos ko na po dito yung ating mixture. So gumamit po ako dyan ng salaan para naman sigurado na walang mapasama na namumuong glutinous at inalis ko na nga po itong pinakang bubbles niya. Tapos ito po ay aking babalutan ng foil para naman po hindi matuluan kapag nagpawis na yung ating steamer. At habang naghahalo nga po ako nitong ating mixture ay nagpakulo na po ako ng tubig dun sa ating steamer. Para naman agad nating maisalang itong ating tikoy na gagawin. Bali ito nga po pala ay ating i-steam sa loob ng 1 hour. At dalawa nga po itong aking nagawa dun sa ganong kadaming mixture. So ayan, atin po muna yang palalamigin. So ayan, bahagya na nga pong lumamig ay eto, susubukan na nating magluto. Pero kung gusto nyo na mas maganda pang texture kagaya po na inyo nabibili ay mas maganda na hayaan nyo po muna ito sa chiller. Para naman po mas mag-set ng mabuti itong ating tikoy. Kasi kapag bagong luto po ay medyo malambot pa po talaga yan. Pero kung hahayaan nyo po siyang makalamig pa ng mas maayos, lalo na nga kung ilalagay nyo po sa chiller ay mas titigas pa po ng konti yan. Yung hindi po ganito kalambot. So dahil excited na nga po akong matikman itong aking ginawang tikoy ay magluluto na po tayo. Ang pagluluto po nitong tikoy ay magbabati lamang po kayo ng itlog tapos ididip nyo po dito yung inyong hiniwang tikoy. At kapag naidip nyo na po dito sa ating itlog ay atin lamang po yung ilalagay sa kawali na merong konting mantika at atin po yung ipiprito sa katamtamang lakas lamang po ng apoy. So ayan, ganyan lamang po kadali ang paggawa ng tikoy. Kaya naman kung gusto mo maghanda nito ngayong paparating na New Year, subukan mo na lang gumawa or magluto nito. At sigurado makakagawa ka ng marami na pwede mong ipanregalo sa pamilya mo. So eto na, titikman na natin yung ating homemade tikoy. O wala namang pinagkaiba dun sa nabibili kaya naman subukan nyo na rin ito. Serve and enjoy!